ipapakita kung paano gawin yung nyug, paano kudkudin. Pero starting with this. Ganito guys, kami magluto dito. Pag matagal, hindi dapat sa gasol, dito na sa labas. So, ayan guys. Mauubos na ang gasol pag dun ka sa gasol. So, dito yan niluluto sa labas kasi itong kahoy guys is free. Kasi yan guys, oh. Kahuyan na yan guys, lahat kahuyan guys. So, manguha ka lang ng kahoy. Huwag lang gamitin ang katamara. Yes. Ayan guys, tingnan nyo paano kumulo guys. Gagawin niyang lintad. Lintad guys, yung may lana na maglintad na before ilagay yung panino at saka wala nang pang pakialam kahit ano. Oil siya, lana. This one is the lintad. Hi guys. Ayun, kailangan halu-haluin yung nyug na nagata na sa may kawali para hindi dumikit doon sa pinakailalim. So, kailangan ganun lang guys. So, gagawin ito hanggang maging mantika siya. At saka yung may, anong tawag doon sa may lintad? Hindi ko alam guys sa Tagalog. So, before ilagay yung bagong at saka yung lamas. So, ayan. Ito na pumatian nyo lang. Yan guys, so tingnan mo, nagmamantika na siya. Nagmamantika na siya guys. Ngayon, kumulo na at pwede nang ilagay ang lamas mga guys.
yung lasa niya, guys. So, pag sobrang asin, so mas lagyan mo ng asukal kasi mas masarap yung lasa, guys. So, ayan. So, ngayon guys, luto na ang bagoong. Lalagyan ko naman ng gingerbread. Kasi kanina, hindi ko nilagyan ng gingerbread. Kasi ano, ayan na guys. So, ayan na guys, luto na. Sinipsip masyado yung mantika kasi mas marami yung bagon. Inihaw, mabango at saka masarap naman. So, ayan, nilagyan lang ng konting asukal para mas maganda yung lasa. Na parang achinomoto yung lasa na yung masyadong maalat. So, lagyan ng konting asukal. So, ayan guys. Tingnan nyo naman. Mabango at saka mas masarap guys. So, lutong Pinoy.